Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, nakakatawa tong si Rowena Guanzon no? Buhat nung naging DDS ito, ay hindi po natin alam kung nabaliw na ba to? Ano bang nangyari dito, no? Para po talaga nagkaroon siya ng saltek, no? Sa totoo lang po, yun ang ating obserbasyon. Sapagkat pagkakakilala natin dito, dati naman tong matino. Ito'y abogado po at dating commissioner sa COMELEC, no? Naging politiko rin to diyan sa West Visayas. Anyway, ano ba tong sinasabi ngayon ni Rowena Guanzon, ano, na binabansagan ngayon na buwangson. Sabi niya po ngayon, ang kanyang mga sinasabi ngayon ay kung martial law na daw ba, nagtatanong siya, sapagkat nabalitaan nga po niya na talagang kakasuhan po ng National Bureau of Investigation ng NBI itong mga vlogger at itong mga tao na nagpapakalat po ng fake news tungkol po sa kalusugan ni PBBM, Yan po yung sinasabi ngayon ni Guanzon na ano ba to? Martial law na ba to? O di ba? So bakit po tayo natatawa dito kay Guanzon? Di ba? Sapagkat sa totoo lamang po, itong mga ganitong mga balita na actually fake news talaga to, na itong si PBBM daw ay patay na. Imagine nyo po yung balita. May mga post pa po na alas 2 ng madaling araw, may eksaktong oras pa. Ano na daw, patay na daw at nasa room, mayroon pa pong room, room 2 o room 304 ng St. Luke's Hospital. Sipin nyo, very specific ang fake news. At iba pang balita, dahil daw yan sa stage 4 cancer, colon cancer, no? So, ganyan ang mga lumalabas na fake news. Patay na, tapos may colon cancer, stage 4, malala na, payat na, mga ganon. Hindi na makabangon. Di ba? Meron pa pong vlogger or netizen na nag-post. Sigurado tayo, DDS. Na may marami daw pulis dun sa St. Luke's, no? Binabantayan daw ng mahigpit, maraming pulis. Meron pa daw mga convoy, nandun daw si PBBM dun sa parang bus. Di ba? Sinugod po sa St. Luke's. Ganun po yung mga lumalabas po na mga balita, no? Ngayon, alam nyo nakakatawa dito kay Rowena Guanzon. Akala mo inosente, no? Pero actually, isa po si Rowena Guanzon sa nagpakalat talaga ng fake news nung mga haka-haka na yan na talagang pinakalat nila, no? Pinakalat nila. Ngayon, ano ba yung mga eksaktong sinabi ni Rowena Guanzon sa kanyang mga public post po sa Facebook? Mabigat po Unang sabi niya, siya ka nagpakalat nito. Nangangamoy St. Peter na. Minamadali, 'di ba? Kaya daw minamadali ang impeachment ni Sara Duterte. Kasi daw nangangamoy St. Luke's na, nangangamoy St. Peter na. Ibig sabihin po nung St. Peter, ano po 'yun insurance sa kamatayan, 'di ba? St. Peter. So, makikita niyo yung comment doon, nag-viral yung post na 'yon, 'di ba? Talagang nagpiesta po ang mga DDS doon. Tapos meron pa diyan mga magpapasyam o nagpapasyam ba siya, gano'n? Something ihahanda niya na ang bilo-bilo. So, ang daming mga post po tungkol sa ang reference ay kundi man pagkamatay ni PBBM ay meron si PBBM na malalang sakit. So, napakadami na po na mga diyan, na mga kumalat na fake news diyan, kagaya ng mga sa comment section. Meron doon na talagang screenshot po 'yon. Na-screenshot po yung comment na 'yon na sinasabing yung kamag-anak niyang nurse ay talaga daw
kumbaga kinukumpirma ng mga nurse doon sa ospital na talagang si PBBM ay nakaratay na o ano na, patay na. Imagine nyo yan ha. Tapos kumakalat yan sa comment section, sa mga post. Ha, bukod pa po sa mga vlogger na talagang nagsasabing patay na o may malala ng sakit. Kaya nga po ito, dumalo po si Pangulong Marcos dyan sa 84th anniversary po ng Araw ng Kagitingan. Dyan po sa Pilar, Bataan. Kahit po nilive na yan ng mga mainstream media, kinover na po ng mga politiko, ng mga public page ng gobyerno, ng gobernador ng Bataan, kinover po ng ABS-CBN, ng GMA News, ng mainstream media, ng mga photographer, di ba? Ng US Embassy, no less than US Embassy po Embassy ng United States. At marami pang mga pribadong individual, yung mga estudyante, teacher, di ba? Mga even si dating Colonel retired Colonel Kerubin. O si Kerubin, alam natin DDS. Sinasabi na yung programa po dyan sa Bataan, sa 84th Araw ng Kagitingan, ay talagang nandun si BBM. At ang nakakalungkot, hindi nga dapat na yan pinagdedebatihan dahil kitang-kita naman yung video, di ba? Picture, videos, may media coverage po, live. Di ba? Lahat na nandun na po, mga individual na tao na hindi naman, wala namang kinalaman sa politika, nagpa-photo ops po sa Pangulo, di ba? Lahat yun ay pagpapatunay na si PBBM ay buhay na buhay. Buhay na buhay. Pero siyempre ngayon, ano po ang PCO ngayon? Tawag dito, yung PCO, yung Communication Office, at sinasabi, hahabulin talaga itong mga nagpapakalat ng fake news. Di ba? Yung Presidential Communications Office, ano ba yung PCO? O Public, hindi ko alam yung ano nun no? Basta PCO, ay sinabi po ng PCO si Dave Gomez na hahabulin nila itong mga nagpapakalat ng fake news. O kaya napakomento itong si Rowena Guanzo na na ba, martial law na ba? O di ba? Unang-una wala namang martial law di ba? Walang martial law. Ang sinasabi dito, Rowena Guanzo, alam mo 'yan, pwede naman magpahayag ng opinion Kung gusto niyo, tawagin niyo ang bangag si Marcos, 'di ba? Tinatawag niyong Lisa Tanas, si Lisa Araneta, tinatawag niyong tambalos-los si Romualdez. Walang masama doon kasi opinion niyo 'yun Actually, sang-ayon man tayo o hindi, ano 'yan? Talagang ganoon Bahagi ng freedom of speech 'yan. Tawagin mong bangag, Lisa Tanas, 'di ba? Tambalos-los, si Sara Duterte, tinatawag nating Inday Lustay, magnanakaw. Opinion yun di ba? Walang masama doon sa demokrasya. Loyalista ka, DDS ka, kakamping ka, dilawang ka, o karaniwang mamamayan ka lamang, ay walang masama doon sa opinion. Pero hindi pinag-uusapan kasi dito yung opinion. Ang pinag-uusapan po dito na talagang kakasuhan ng NBI, hahabulin po ng PCO, ay itong mga nagpapakalat ng fake news. Yun yung hindi maintindihan ng mga DDS At tingin natin, kahit si Rowena Guanzo, alam niya yan. Abogado naman yan Kaya lang, nabaliw to, nabaliw. Kaya kahit nga po itong si Topacio, hindi rin tinatanggap ton si Guanzo di ba? Duda dito sa kay Guanzo na di ba ayaw nilang tanggapin. Pero anyway, yan ang sinasabi ni Rowena Guanzo ngayon, martial law na ba? Di ba? Ikaw pa ngayon ang magsasabing martial law. Samantalang ang sinasabi lang naman sa inyo, huwag kayong magpapakalat ng fake news. Di ba? Kung batikusin nyo si Marcos, kahit naman tayo, binabatikos natin pag may mga nakikita tayong mali, sila Romualdez, di ba? Okay yun, magbabati ko sa mga issue, sa mga ginagawa ng gobyerno, anumang ahensya ng gobyerno.
opinion. Pero yung magpapakalat ng fake news na si Marcos ay patay na, may stage 4 colon cancer, ibang usapan po yan. Sapagkat yan po ay nakakapagpahina po ng gobyerno. Ay sinasabi na nga, bahagi yan ng destabilization para sirain ng tuluyan itong administrasyon ni PBBM at para ang mag-benefit dyan, ang makinabang dyan, itong si Sara Duterte. Yan naman talaga yan eh. Yan naman talaga ang layunin ng mga DDS na kagaya ni Guanzon. Di ba nila? Mga vlogger na yan. Talagang wawasakin ang administrasyon ni Marcos, at palalabasin nila na si Sara Duterte ang magliligtas sa Pilipinas. Di ba? Yan ang malaking katarantaduhan. Kaya ako sinasabi ko, yan si Sara Duterte, magnanakaw din yan eh. Opinion ko yun. Sige nga, pwede ba akong kasuhan dyan? Si Sara magnanakaw yun. Barumbada yan, sanggano yan. Si Duterte mamamatay tao. Pwede ba tayong kasuhan yan? Hindi po. Sapagkat opinion natin yan. Pero sinabi ba natin dito na si Duterte ay meron ng brain cancer, mamamatay na, may taning na? Ay fake news yun. Yun yung pagkakaiba. Kaya tayo, kahit binabatikos natin si Sara, binabatikos natin si Digong, sila Polong, sila Bongo, yun sa opinion natin sa pagtingin sa issue, sa mga ginagawa nila at sinasabi. Pero never tayong mag-iimbento ng kwento, magpapakalat ng mga maling balita para lamang magpropaganda or ano man ang ating motibo. Mali. Mali ang mag-fake news. Kaya yan ang sagot natin kay Attorney Guanzon. Walang martial law. Kaya lang talagang mananagot kayo sa batas. Hindi naman kailangan ng martial law para habulin ang mga nagpapakalat ng fake news. May mga batas po tayo laban dyan sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Di ba? Kung ang sinasabi nyo lang, Guanzon, ay bangag, lisatanas, tambaloslos, o kung sino pang gusto nyong batikusin, walang kaso yun. Hindi kayo makakasuhan doon. Alam yan ni Rowena Guanzon. Kaya lang ikaw, sinabi mong nangangamoy St. Peter na, minamadali ng impeachment, magpapasyam ka na, yung kabuuan ng iyong narrative, yung kabuuan po ng narrative ni Guanzon at ng mga DDS vlogger ay para paniwalain ang publiko, influensyan ang publiko na si Marcos nga ay patay na o may malubha ng sakit. Fake news po yan. Yan yung pagkakaiba. Kasi tayo, pwede naman tayo mag-fake news Di ba? Tinitira natin si Sara, di pwede natin sabihin, si Sara ay meron siyang kabit sa hotel. Itong kabit niya, gaytong room. Gaytong lalaki niya. Pero tama ba 'yon? Halimbawa, 'di ba? Halimbawa ko 'yon. Pwede ba 'yung ganon? Hindi po pwede 'yun. Kasi hindi ko binabati ko si Sara noon. Gumagawa ako ng fake news pag ginawa ko 'yun. 'Di ba? So, ang batikos ko na lang kay Sara, ito talaga magnanakaw tong si Sara. Ilabas mo ang confidential pad mo, ipaliwanag mo. Yun. Mga lehitimong opinion po yan. Whether mag-agree kayo o hindi kayo mag-agree. Sumang-ayon ka man o hindi sa opinion ko yun Na si Sara ay magnanakaw, na si Sara ay barumbada, sanggano, bastos, tamad, bobo. Sa totoo lang, naniniwala ako talagang bobo yan si Sara. Pero fake news ba yon? Hindi po. Opinion yon. Pero pag nag-invento na ako ng kwento, halimbawa, si Sara may lalaki, nag-hotel, sa gaytong room, o kaya naman si Duterte ay mayroon ng bone cancer, payat na, may taning na, tapos nag-invento ng mga medical report, fake news po yon. Yun ang bawal. Yun ang pinapaliwanag natin. At alam niya ni Rowena Guanzon. Kaya alam niyo, maraming nagiging tanga. Ginagawang tanga nila Rowena Guanzon dito sa kanilang ginagawa na pagpapakalat po ng fake news. At abogado ito. Tingin ko nga po, pwede rin to sanang kasuano yung ethics po ng isang abogado. Sana may mag-file ito. May mag-file. Kasi bilang abogado, hindi dapat ito gumagawa ng ganyan. Kasi, di ba?
Kagaya ngayon, pag tinignan niyo po yung mga comment section ng mga panatiko ng mga Duterte, hindi na naniniwala sa totoong balita. Kahit ni-live na, kahit may picture na. Ang laging sinasabi ngayon, throwback daw yung yung mga picture sa Bataan. Ang dami na, AI daw. So wala nang pinaniniwalaan eh. Kumbaga, nabago na ang mundo ng mga panatiko. At ang masakit dito, kahit yung mga inosenteng tao, pwedeng maimpluwensyahan sa ganyang pag-iisip. Kumbaga, pagka ganyang fake news na lang ang laban, talagang panalo ang mga masasamang tao. Dahil ang gumagamit po ng kasinungalingan ay mga masasamang tao lang. Diba? Dahil kung lehitimo yung iyong batikos, lehitimo ang iyong obserbasyon, ang iyong puna, lehitimo at meron kang basihan, hindi mo kailangan mag-fake news. Diba? Kung sa tingin nyo'y tamad, bobo, magnanakaw si Marcos, sabihin nyo yan. Karapatan nyo yan. Pero wag nyong sasabihin, may stage 4 colon cancer na, patay na, mali. Sa punto po ng batas at sa punto ng moralidad, di ba? Kung sa'yo gawin yan na Rowena Guanzon, magpakalat kami na ikaw ay may malubhang sakit. O ikaw ay sabi natin si Rowena Guanzon ay na-confine sa mental hospital. O di ba? O ipakalat kaya natin ganon. O di fake news yun, masama yun. Pag pinakalat natin, si Rowena Guanzon ay na-confine sa napasok to sa mental hospital. Kasi buang talaga. O di ba? Ayan yun, fake news yun kasi tingin ko naman hindi naman to na-confine sa mental hospital at wala namang ganon, di ba? Sample ko lang yun. Pero ngayon, kung sinasabi ng mga netizen sa'yo, nabubuang ka na Guanzon, hindi mo masasabing fake news yun kasi opinion nila yun nabuang ka di ba? Kahit ako, kung masasabi ko, mukhang nabubuang na nga tong si Guanzon, hindi yan fake news. Opinion ko yan sa mga nakikita namin na action mo, pananalita mo. Yung pagsasayaw mo ng mga hawak ko ang kabit-bit, di ba? Mula sa pagiging matinong abogado, mukhang nabuang ka, di ba? Hindi yan fake news, that is opinion. Pero yung mga kwento na mga ganyan, mamamatay na, may sakit na, wala, fake news po yan. Yan ang bawal. So I think napakaliwanag po niyan mga kabunyong, mga kababayan. Kaya natatawa tayo dito kay Rowena Guanzon. At tingin ko, kung isa ka sa mga kakasuhan, mo yan, harapin mo na lang yan, yung kaso. At yung ang nakakaawa dito, maraming mga DDS na mga vlogger na sumakay dyan, sila talaga yung mga mga kakasuhan. Nakakaawa din kasi yung mga malalaking mga kagaya nila Rowena Guanzon na nagpakalat niyan, maraming mga depensa, abogado na makukuha, pero yung malilit na vlogger dyan ang kawawa. Kasi talagang dadalihin po yan ng National Bureau of Investigation. At napakadali lang ng ebidensya dyan Simpleng-simpleng ebidensya dyan. Isang screenshot lang po nung public post. Kahit burahin pa yun, pag na-screenshot na, wala na. Yan po yung magiging kaso, di ba? Magiging kaso na po yun. Ebidensya na po yun na tungkol po sa fake news. Di ba? Yun ang masama. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya alam nyo, yan ang pagkakaibahin natin. Ang opinion, okay yan, opinion. Wag lamang fake news. Magkaiba yung opinion, magkaiba yung fake news. At walang martial law. At least, sa punto na yan na ginagawa ng NBI yung trabaho nila, wala namang martial law. Ang umiiyak lang na ganyan si Rowena Guanzon. At tingin natin kung may mga kailangan batikusin sa administrasyon ni Marcos, batikusin natin. Basta wag lang pong magpe-fake news, no? Yun lang ang ating masasabi dito, no, mga kabunyog, mga kababayan. Kuleg Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.